Talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ka ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yung sirimulya. Sapagkat sirimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Rimulya, kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito, gusto nila ipakulong ito, gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tingnan mo yung Judicial Bar Council, makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council, ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Madi-disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino ang pumasa sa kanila. Disqualified nga ito dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-anong mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Rimulya sapagkat may conflict of interest. Sabi yan, ang kailangan mo lang yan isang abogado sa dalawa. Kasi may paper trail yan. Saka isa pa, ano po bang investigasyon ang kailangan natin? Alam niya na nga, di ba? In-identify niya na nga yung 15. Madalit sabi, mayroon na rin siyang ginawang investigasyon dyan. So ano pang inaantay? Maghain na ng demanda. Kaya yung mga ginagawa niya puro sarsuela lang yan, grandstanding lang. Nagamit lang yan ng mga politiko para magpakitang gilas. Ang katotohanan niyan, tingnan niyo yung mga tanong. Yung mga tanong, hindi na dapat tinatanong yan. Alam na natin lahat yun Ang importanteng tanong dyan, sino ang kongresista dyan? Sino ba nag-endorse ng proyekto yan? Sino mga contractor involved dyan? Yung bang mga ginawa nila, maayos, hindi. Meron o wala. Yun lang naman ang kailangan malaman mo. Tukoy mo na yan Ang problema, naglalaro lang sila lahat. Puro balat kayo. Sabi nga sabi nga ng netizens, maniniwala lang sila na mayroon pang hustisya sa Pilipinas kung mayroong kawatan na maipakukulong sa issue po ng flood control. Mukhang matagal-tagal itong proseso na ito, Attorney Sal. Ang tagal natin mag-aantay ng hustisya na ito. Hindi lang matagal, walang mangyayari dyan. Sir, yung 15 kontraktor daw na sinabi na yung sinabi kabilang sa listahan ni PBBM, dapat daw isalang sa Immigration Lookout Bulletin Order ayon kay Senator Tito Soto III. Anong tingin mo dyan? Hindi na sabihin, Tito mo yun, dapat matagal na lang ginawa yun. Matagal lang ginawa ng presidente yan. Tagal-tagal na, puro lang salita At saka diba, Attorney Sal, pag nagkakandak po kayo ng case build-up, dapat tahimik lamang. Pag nagsalita ka sa media, meron ng desisyon at meron ng resulta, meron ng nahuli. Ngayon, Attorney, tinetelegraph yung moves sa publiko. Kaya itong mga nasasangkot ay alam nila anong gagawin sa susunod. Pwede silang umalis ng bansa, pwede silang magtago, pwede silang maggagawa ng mga palusot o mga alibay para panindigan yung kanilang mga ginawa sa bayan.
Meron na nga, di ba, na-identify na nga yung 15 eh. Di ibig sabihin, nagkaroon na ng investigasyon yan. Tapos na ang investigasyon. Ang susunod na lang, pahuli mo. Kaya sabi ko siya, puro balat kayo lahat yung mga yan eh. Pinaglululoko lang tayo eh. Kaya buwagin na. Kaya alam mo, matagal ko na talagang sinasabi, magdeklara tayo ng revolutionaryong gobyerno, buwagin na lahat yan. Oo nga sir, kasi hindi pa nga tayo tapos sa 2025. Eto na naman, round 2 sa 2026, na para bang hindi sila natatakot sa kanilang mga pananagutan. Parang, kumbagang, na-normalize na yung issue ng corruption na hindi na po by the billions yung threshold, Attorney Sal. By the trillions of pesos na po yung threshold ng corruption. Tingin mo, sir. Yung iba, nagkukunwa-kunwari pa na hindi nila alam. Alam ba, tagal na yan eh. Alam nilang lahat yan. Yung mga netizens na nagsasabi niya, kayo, lumabas na kasi kayo. Puro lang kayo sa social media. Hindi na ba kayo lumalabas sa kalsada? Lumabas kayo sa mapayapang pagpapayag, paggrupo-grupo. Ayan, magkakaroon ng linaw yung mga hinaing ninyo. Ewan ko ba? Ang hangalang ako dyan kay Senador Gatchalian, matino yan. Pero yung isa, sinable. Alam, basta ito masasabi ko dyan. 3 lang na entities ang sangkot sa korupsyon. Sino ba gumagawa ng national budget? Di ba DBM? Siya lang ang gumagawa niyan. Walang iba. Pagkagaling sa DBM, saan pupunta? Sa Kamara de Representante, ayusin nila. Oh. Pinal sila eh, di ba? Pag pinal na, saan pupunta? Sa Presidente. So 3 lang, DBM, Kamara, at saka ang Presidente. Kung itong 3 ito, magkukutsabaan, nandyan ang korupsyon. Pero kung ang isa sa kanila pumalag, publicly, hindi mangyayari yan. Pero wala eh. Complicit lahat sila. Whether by negligence or by intention, silang lahat ay nagsasabwatan para magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan dyan. Walang iba. Sige nga, puro pa sila tanong eh. Itong DBM, paano raw, sino raw nag-i-insert? Ito naman Kamara de Representante, hindi malaman. Jesus Maria Joseph. Kayong 3 lang. DBM, Kamara, at ang Presidente, kayong 3 ang nakakalam kung paano ninanakaw ang pera ng bayan. Kaya nga sinasabi ko eh, either negligent ka or kasabwat ka. Kasi kung hindi ka kasabwat, gagayahin mo si Presidente Duterte, hindi natutulog para examinin ang bawat item ng budget. At pag nakikita niya, nakaduda-duda, binibito niya. Pero kung hindi mo gagawin yung ginawa niya, complicit ka. Whether complicit ka, neglectful ka, kasalanan mo pa rin. Ang abogado kasi, bago pumirma sa isang bagay, talagang ini-examine mo buti kasi pangalan niya nakataya doon. Alam niya, mananagot siya. Pero kahit na hindi ka abogado, pwede ka namang, meron ka namang abogadong pwedeng magbantay. Ano nga, may Chief Presidential Legal Counsel, patingnan mo. Ganun lang kasimple yun. Siyempre, ayaw nila kasi kasama nila sa kalokohan eh. Alam mo, eto kung ako lang ang presidente, ngayon, alam mo gagawin ko? Magdideklara ako ng revolutionaryong gobyerno, bubawagin ko ang kongreso, aarestuhin ko yung mga, yung mga miyembro na sangkot. Sapagkat alam mo naman kung sino sangkot eh. Pupusasan ko sila, tapong ko sila sa bilangguan. Tapos kasuhan mo na sila. Ganun ang gawin. Kung hindi, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Puro lang yan. Puro mga palabas. Palabas. All show. Yes, Mr. President. Kaya, sinabi yun,
para marinig ni Presidente BBM at gumawa na siya. Kahit siya pwedeng gumawa para ma-redeem niya sarili niya. Sayang siya Sayang. Oo hindi ka nakikinig. Managa ko na sinasabi yan Di ba paulit-ulit ko na yan? Alam mo na yung pinakamataas na batas ay ang sinasabi, Salus Populi est Suprema Lex. Ang pinakamataas na batas ay ang kapakanan ng taong bayan. Ang taong bayan, kaya nga sinasabi niya sa Saligang Batas, na ang lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa sambayanang Pilipino, sa taong bayan. Sila ang lumikha ng gobyerno. Kaya nila nilikha ang gobyerno para sila'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Pag yung tungkulin na yan ay hindi mo ginawa, matapos kang bigyan ng mandato, ang gagawin ng taong bayan, itatanggalin ka nila sapagkat yan ang kanilang kapangyarihan. Yan nga matagal na nating sinasabi, di ba? Sa mga rally na ginawa natin sa Mindanao, dyan sa, saan yun? Sa Liwasan. O sa Liwasan, hindi ba yan ang sinasabi ko? Na ang taong bayan ay may kapangyarihan at may karapatan na palitan ng gobyerno, iniluklok nito pag ang proteksyon at pagsisilbi na ibinigay sa kanilang balikat ay hindi nila magawa. Sapagkat, yun lang naman ang tungkulin ng mga inilagay mo sa kapangyarihan. To serve and to protect. Hindi yan nangyayari to serve and to protect themselves. Hindi yan ang taong bayan. Ang presidente, ang commander-in-chief. Madalit sabi, kasi under the Constitution, ang sinasabi doon, the prime duty of the government is to serve and to protect. Sino ba ang head of state? Di ang presidente, so madalit sabi, yun ang kanyang prime duty, to serve and to protect. Alam mo, nung ako'y Chief Presidential Legal Counsel, dalawang memorandum ko kasi ang pinadala ko kay Presidente Duterte. Sabi ko, magdeklara ka na ng revolutionaryong gobyerno. At ang constitutional basis mo ay ang serve and protect dahil nakikita mo na hindi na pinaglilingkuran ng pamahalaan na nilikha ng taong bayan at hindi na binibigyan ng pagsisilbi. You can use that to declare a revolutionary government para magawa mo na ang dapat gawin para sa ating mga kababayan. No, alam po ninyo, alam na natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Rimulya. Kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito. Gusto nila ipakulong ito. Gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tingnan mo yung Judicial Bar Council. Makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council. Ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Madi-disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino ang pumasa sa kanila. Disqualified nga ito dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-anong mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Rimulya sapagkat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabaan kayo lahat para may pasok niyo si Rimulya. Kaya dapat hindi nyo ipasok
ipagpilitan si Rimulya. Mr. President, talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi nga ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ka ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yan si Rimulya. Sapagat si Rimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka. Sayang ka. BBM, sayang ka. Kayo naman mga sa JBC, pwede ba? Itigil nyo na rin yan. At ikaw naman, Mr. Vargas, nakakaya ka naman kung di ka mag-recuse. Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo kaklase ni Rimulya. Wala naman tumatanggi kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi nyo tinatanggi. So ibig sabihin, masyadong klaro. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin ang hagupit ng taong bayan at kayo'y ikulong lahat. Kaya BBM, bitawan mo na si Martin Romualdez kasi magpakalalaki ka, Mr. President. Huwag kang papatalo dyan sa pinsan mong yan. Nasisira ka lang. Ayun naman sinasabi natin. Kaya yung mga nandyan sa kapangyarihan na pilit na kumakapit na parang linta sa kanilang mga posisyon. Tandaan nyo, ang posisyon o anumang kapangyarihan ay kailanman ay may katapusan. Transitional lang yan. Dumaraan lang yan. Kaya maghunos dili kayo. Yung buhay ninyo ay matatapos yan. So habang kayo'y buhay, gawin nyo na yung matitino, yung mabubuti. Para pag kayo ay nawala na, hindi kayo minumura, hindi kayo inaalipusta. Pag kayo wala na sa kapangyarihan, kung hindi pupurihin kayo. Sabi ko kasi, Presidente, kaso-kaso, pupusasan ko sila, kukulong ko sila, saka ko sila kakasuhan para matapos na kagad ang kalokohan nila. I agree, Mr. President. Samantala, Mr. President, sinabi ni Gilbert Labrador, follow-up, sir. Attorney, AFP at PNP, kung nagawa nyo sa KOJC ang libo-libong deployment ng kapulisan, kahit hindi naman sila banta at hindi naman din mga korap, tumpak, at hindi rin kami mga terorista, bakit hindi nyo magawa ngayon sa mga kontraktor? Dapat kasuhan ng graft, corruption, plunder, terrorism, at economic sabotage ang lahat ng involved sa flood control project anomalies. High blood si Gilbert, Attorney. Isa lang yan kung bakit. Either takot ka, or mahina ka, or kasama ka, or utak ka. Nako po. Samantala, si Sara Nakamura ng Japan, sinabi niya, gaya po na sinabi ni VP Sara, one day lang masusolusyonan na agad ang problema sa flood control project. Attorney. Hindi ba sabi nga natin, simula pa, alam mo na yan. Nagawa mo dapat ng paraan yan. Tapos na sana nung pa yan. Opo, tsaka parang napaka-ironic naman, Attorney, dahil ang pinag-uusapan po natin nakaraang mga buwan ay issue ng korupsyon, pero si VP Sara ang kanilang sinasabing korap. Ngayon, hindi lang ang isang tao, Attorney, ay involved, kundi buong gobyerno na sa issue po ng flood control at yung baling ng taong bayan ay napupunta na po mismo sa pamahalaan. Tables have been turned sa kalagayan po ni VP Sara Duterte. Attorney Sa. Kaya mag-iingat sila. The clock is ticking, as I always say, Michael. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Samantala, hindi makuha ng gobyerno, galing pa rin kay Ma'am Sara Nakamura, hindi makuha ng gobyerno na ito sa peace rally. Kailangan yata ng haras. Ang haras na. Naku po. Anong masasabi mo dyan, Attorney? Baka nanonood ito ng international news sa mga nangyayari po ngayon sa Jakarta. Okay, lumabas ka na, Sara. Lumabas ka na sa kalsada. Papayapa kayong mag-rally araw-araw.
Samantala, si Efren Anino Guihilde, sabi ni VP Sara, isang araw lang, malalaman mo kung sino nagnako ng budget. Tingnan nyo lang sa budget, attorney, sabi ni Efren Guihilde Anino. Alam na nga eh. Ano bang isang araw lang? Alam na kung sino. Alam nila yan. May follow-up. Bakit sa Indonesia nagpi-people power na? Pero dito sa Pilipinas, bakit hindi? Kasi ang mga NPA, mga pari, mga madre at mga dilawan, mga kasama na daw ng administrasyon. Tahimik po ang AFP, tahimik daw ang PNP kasi kasama sa budget ng mga politikong Koroks. Attorney, sabi mo, sir. Yung hindi naman magrarally yun. Ikaw. At saka yung mga kontra doon sa mga binanggit mo, dapat mag-rally. Dahil kalaban nga yung mga binabanggit mo eh. Hindi mag-rally yun. Alam mo, Attorney Sal, mayroon ding isang mga kapatid natin na maingay ngayon sa issue. Lalo pat malapit na po ang BARM parliamentary polls. Sila po ay pumapalag na dahil nakikialam daw. Akala ba daw ng mga taga-BARM, bibigyan sila ng autonomy? Bakit daw pati appointment ng kanilang chief minister sa ilalim po ng umiiral ngayon na transition in government, pinapakialaman pa rin daw ng Malacanang. Nakita po ba ninyo yung pagsusunog ng FEG o ng mga larawan ni na Peace Process Secretary Carlito Galvez at SAP Anton Lagdameo sa BARM? Nakita mo yun, Attorney Sal? Ang ating pong mga kababayan sa BARM ay mga kapatid na Muslim. 87% naman ng mga naninirahan o mga residente sa Indonesia ay mga Muslim na siya nagrarally ngayon. Sir, meron pong mga pattern na nangyayari pag tinatapakan ng karapatan ng mga kapatid nating Muslim. Kursunada po sila na lumaban. Attorney. Ako nakikita ko dyan sa nangyayari sa Mindanao. Sigurado sisiklab ang himagsikan yan. Yung naudlot na digmaan nila, tutuloy nila yan. Kasi nga, pinulitika eh. Pinulitika ng mga nasa kapangyarihan. Yung BARM, kaya yan. Nagagalit. Hindi ba si Murad, yung chairman ng BARM, pinalitan. Tapos meron siyang memorandum, huwag na niyong isuko yung 12,000 mga armas natin. Ayan, anong ibig sabihin nun? They're getting ready to launch a massive, perhaps, attack against whoever, whatever. Pero attorney, sayang kasi yung gains ng Bangsamoro Organic Law o ng BARM Law na binuo po ninyo with former President Duterte. Ang hirap kayong buuin nun, attorney, pagkaisahin yung mga kapatid nating Muslim. But in the end, ganito yung magiging resulta. Sabi, bibigyan ng full autonomy. Bakit may mga ganitong hakbang para pakialaman yung otonomiya na sanang kanilang pinakikinabangan, Attorney Sa? Ay kasi gusto nilang i-control pati BARM. Politika nga eh. Palaging politika. Sa kanilang interest lahat yan. Si Baba Dike may mensahe, si Sec Vince is a good guy but wala na matatapos sa administrasyon na ito pag papalit-palit sila ng secretary. Anong masasabi mo, sir? Masyado silang bilit kay Vince. Pero ano bang ginawa niya doon sa transport? Wala rin. Anong gagawin niya rito? Ito si resignation, siya rin nagsasabi. Hindi naman niya tatanggapin. Puro lang Ay, nako. Sabi nga ng apo, ay, nako. Si Mel on the go, last text message po natin, attorney. Si Kiko Pangilinan, may plano na ba sa agrikultura? Kasi gusto niya raw mag-grandstanding sa Ghost Flood Control Program Anomaly. Galing po yan kay Mel on the go. Sir, ano masasabi mo? Gusto niyang maging kukulit, siyempre ni BBM. Kaya, meron tayong sa kasaysayan. Nandun yung himagsikan ng 1896, di ba? Nandun yung EDSA Revolution. Ang dami nating magagawa kung gusto natin. Nasa inyong mga kamay ang kaligtasan ng bayan. Well, lumabas tayo sa kalsada. Ulit ko na sinasabi yan. Lumabas sa kalsada at mapayapang manindigan, maghayag ng inyong mga damdamin hanggang itong mga nasa kapangyarihan ay makinig. Kung hindi ba makinig, matakot at magbago. Kung hindi, ay talagang kailangan palitan na.